Magandang araw pong muli mga minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid na patuloy pong nagsusubscribe ng ating palatuntunan ito, ng ating programang ito sa ating Solid Rock Ministry. Tayo po ngayon ay magsisimula sa isang napakahalagang topiko ng ating pag-aaral ng ating lesson quarterly. May pamagat pong ang mga awit. At kagaya po ng ating palagi ang ginagawa bago po natin ito simulan, ating pong babatiin ang mga pangalang ito: Marcelo Labrador, Dan Nita Sumami, Elvin Falconidin, Edwin Peras, Emilio de la Cruz, Ram Valdez, Cristia Edison Marti, Emelda Valencia, Ate Ina, Edwin Gonzalez, Jocelyn Feliciano, Ledel David, Norville Compilation, Menard Divino, Noel Naval ng Dubai, UAE, Helen Diano, Gasan Marinduque, Loida Pilipina, Emily Villanueva, Nino Pimentel ng Bacolod Central Church, Elvira Lopez ng Kabangkalan, Negros Occidental, Marilo Namilit, Maria Baca ng Banaba SDA Church, Edmond Sabio ng Saging, Dinalupihan, Bataan, John Villanueva ng Iloilo City, Leonida Calano, Esther Dakila, Panukulan SDA Church, Noemi Briones, Gatche Torena, si Tony Panesa ng Lucena City, Lenny Castro ng Quezon, Abel and Noemi Risoltay ng Bataan, Evangeline Luna ng Milan, Italy, Medias Agapay ng Southern Leyte, Visitas de la Roca, Warlito Salido ng Puerto Princesa, Lito Laura ng Matnong Church, Mercedes Soria ng Taguig City, Herman Marasigan, Marites and Jose Mertilia ng Luzon SDA, Jerry Yumol, Mabalacat, Pampanga, Bobby Arana ng Dilasag SDA Church, Bebe Sapico, Julio San Andres ng Pasig. Yan yung inaanak natin. Inaanak po namin ito. Kumusta kayo? Si George Rosales, Edelberto Garin Jr., Alitay ng Alitay Mangaldan, Pangasinan. Si Winifred Pasamba po ng AUP, Mylene Villajuan, Tikay SDA Church ng Tikay SDA Church, Rico Garland, Ricky Pancoelda, Jan Gabriel, Edna Colendres, Luis Soblaten, Burns Fronda, Dorcas Esther, Randy Durana, Roxanne Elcano, Carmen de la Merced ng Norsagaray, Bulacan. At yung pong iba na hindi po namin nabanggit dahil wala po dito ang mga pangalan nila sa aming mga binasang listahan, kumusta rin po kayo? At recently lang po, kaninang umaga lang, nabasa ko ang post ni Brother Neptali Barnedo na binabanggit po niya na yun daw pong Solid Rock Ministry lesson study ang ginagamit sa lugar nila. Ang nakita ko lang po ay Baguio. Hindi ko po alam ang kanilang particular na place. Pero ganun pa man po, binabati namin kayo sa pangunguna po ni Brother Neptali Barnedo. Kumusta po kayo? At ngayon po, ang ating pong specific topic sa buwang ito, sa pagsisimula ng taon, ay paano babasahin ang mga awit. Subalit bago po tayo magpatuloy, kagaya po ng ating ginagawian, ating po pumiliin muna ang patnubay ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin ni Pastor David Perdo. Sige po, tayo ay manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, narito naman kami sa panibagong taon, lumalapit sa iyo, nagpapasalamat na sa nagdaang taon kami po ay iyong pinatnubayan, pinangunahan sa aming pong pag-aaral. Patuloy mo po kaming iningatan at patuloy na pinagpapala. At narito ngayon kami papasok naman sa panibagong taon upang patuloy na pag-aralan ang iyong banal na salita. Amin pong dalangin ng banal na patuloy nawa na kami pangunahan, samahan sa aming pag-aaral at patuloy na maging pagpapala ito sa bawat isa sa amin at kami patuloy na lumago sa aming espiritual na pananampalataya at patuloy na maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoon.
Salamat po sa mayaman mong pagpapala sa nagdaang taon. Ngayon nawa, Amang Banal, patuloy na madama namin ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga pangunguna at matlubay, lalo tigit sa aming pag-aaral sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Ang ating pong susing talata ngayon ay ating pong makikita sa Lucas 24:44. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Ang aklat ng mga awit ay ginagamit bilang aklat ng mga panalangin, kapwa ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. Bagamat ang mga awit ay mga pananalitang inuukol ng tao sa Diyos, ito ay tunay na kinasihan ng banal na Espiritu. Ang pagbanggit nito ni Kristo sa Marcos 12:10, Juan 10:34 and 35, Juan 13 and 18, ay nagpapakita na ito'y kabilang sa mga sinasabi ni Pedro na nagsalita buhat sa Diyos. 2 Peter 1:21. Ang mga awit ay isinulat sa iba't ibang mga awit sa iba't ibang kapanahunan nila. Subalit ang katotohanan dito ay umaangkop sa lahat ng kapanahunan. Ang isa-isa alam-alam na ito'y isinulat ng mga makata at ito'y matalinhaga. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan ngayon. Mga topic, number 1, ano ba ang dahilan na nasulat ang mga awit at saan ito ginagamit? Pangalawa, ano ba ang iba't ibang karanasan ng mga sumulat ng mga awit? Pangtatlo, ano-anong uri ng mga awit ang ating masusumpungan sa aklat ng mga awit? Pang-apat, ano naman ang itinuturo sa atin ni Kristo patungkol sa aklat ng mga awit sa kanyang paghalaw ng talata mula sa awit? At pang-lima at panghuling tanong, paano ipinakikilala ang Diyos sa buhay ng mga awit? Balik po tayo sa topic number 1. Ano ba ang dahilan na nasulat ang mga awit at saan ito ginagamit, Pastor Pedro? Napakaganda po ng ating suhito, subalit ito'y medyo may kahirapan. Ano po? Kaya ating pong pag-aaralan mabuti sapagkat napakarami rin pong talata na ginagamit dito. Subalit bago po tayo magpatuloy, nais ko munang bumati ng maligayang bagong taon po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Medyo tapos na naman yung ating celebration ng Christmas season at tayo ngayon ay nasa panibagong taon na. Meron po kasi mga nagtatanong na hindi ba ikaw bilang Seventh-day Adventist, hindi naman tayo nagsiselebrate ng Pasko. Ang sagot ko po ay hindi po kung ang pinag-uusapan natin ay yung pag-celebrate ng sanglibutan. Subalit bilang isang Kristiyano, isiniselebrate po natin yung Pasko bilang pag-alaala na ang Panginoon ay ipinanganak upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. At tayo po ay nagsiselebrate mula sa buwan ng September hanggang December, yung tinatawag nating Christmas season, sapagkat hindi nga po natin alam kailan ang actual na petsa ng kapagkapanganak ng ating Panginoon. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi yun lalayo mula January hanggang December na andun ipinanganak si Kristo. At tunay po na ipinanganak dahil tayo ay mahal ng Diyos. So tayo po ay dadako ngayon sa ating pag-aaral. Ano ba ang ating matututunan dito sa aklat ng awit? Tatanda po natin, ang aklat po ng awit ay isinulat ng iba't ibang mga awit. Malimit po, ang pagkaalam natin, ang mga awit sinulat ni David. Subalit, ang aklat po ng awit ay sinulat ng iba't ibang mga awit. Iba't ibang mga lingkod ng Panginoon na nagkaroon ng iba't ibang karanasan sa iba't ibang kapanahunan. Datapwat ang lahat ng katotohanan na nahayag rito ay katotohanan na akma sa lahat ng kapanahunan at maaaring tayo'y bahagi ng kahalintulad na kanilang mga karanasan. Kagaya ng awit ni Moises, ang awit ni Asaph, anak ni Korah, at awit ni David, maging si Haring Solomon.
Kaya napakalaga po kapag tinignan po natin diyan sa 1 Kronika 17, sa Nehemias 12:8, sa mga awit, andiyan po, ginagamit itong mga awit na ito sa iba't ibang mga okasyon. Mayroon pong iba't ibang mga kapistahan sa kapanahunan ng ating mga kapatid na mga nauna. At ginagamit po nila itong mga awit na ito. Awit sa Passover, pagkatapos ng Passover, ay inaawit po nila ito. At mayroon pang mga tinatawag na Hallel, na ito'y ginagamit tuwing umaga sa kanilang pagsamba. Ibig sabihin mga minamahal, ito pong awit ay isang napakahalagang bahagi ng pagsamba sa Diyos. Kaya nga po kapag tayo ay hinilingan na umawit, ay kinakailangan talagang yung kagaya na sabi ni Pablo, na sa puso at sa isipan, sa espiritu ang ating pag-awit. Hindi basta pag-awit na parang tayo ay nagpro-programa lamang. Ito ay bahagi po ng worship, bahagi ng pagpuri, pagpapasalamat, pag-aalaala sa mga gawain na ginawa ng ating Panginoon at patuloy na ginagawa at panukala pa ng kaniyang gawin para sa bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal, napakalaga po ang pag-aaral natin itong aklat ng mga awit sapagkat dito ay ipinapakita yung mga damdamin ng mga sumasamba sa Panginoon. At makikita po natin ang detalye niyan sa patuloy na pag-aaral po natin ng mga awit. Bago nga po pala tayo magpatuloy, nais ko lang sabihin sa inyo na medyo naiiba po na naman ngayon ang ating setup sapagkat ngayon po ay nandito kami sa Quezon City at nakikigamit muli kami ng isang venue na hindi amin at marahil po ay mga 2 Sabado pa bago muli kaming makabalik doon sa aming ginagamit na studio kung ipapahintulot ng Panginoon. Sapagkat alam po ninyo maraming mga pangyayari sa buhay na hindi natin inaasahan. Subalit, pagkatatanda po ninyo ang Diyos nagmamahal sa atin at ipagpapatuloy po natin hanggat ating mga kaya ang pag-aaral na ito na kasama ng aking may bahay at ng lahat ng involved sa gawain ito alang-alang po sa ating patuloy na paglago. Okay po, at ngayon naman po sa pangalawa pong katanungan, ano ba ang iba't ibang karanasan ng mga sumulat ng mga awit? Yan, titingnan po natin ha. Ano yung kanilang mga naging karanasan? Awit 25, 1 hanggang 5. Pakibasa mo dyan, Mami. Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala. Huwag nawa akong mapahiya sa aking mga kaaway. Sa akin ay huwag nawang magkatuwa. Oo, huwag nawang mapahiya ang lahat ng sa iyo'y naghihintay. Mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan nang walang dahilan. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Ako'y iyong turuan sapagkat ikaw ang Diyos na ang aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. So, dito po ay mayroong karanasan ang mga awit na siya ay nasa kalagayan na medyo nagigipit dahilan sa mga kaaway. Subalit patuloy na ang mga awit ay sumulat ng isang awitin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Napakahalaga po yan na huwag mawawala yung ating tiwala sa ating Panginoon sa anumang kalagayan ang ating kalagyan sa buhay nito. Sa paniniwala ng ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Tingnan pa natin dyan sa 42, 1 hanggang 3. Kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makakakita ng mukha ng Diyos? Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang ang mga tao sa akin ay nagsasabi, nasaan ang iyong Diyos? So, nakita po ninyo, dito naman siya ay nauuhaw sapagkat
hindi niya malaman kung kailan siya tutugunin, kung kailan niya mararanasan ang pamatnubay ng Panginoon. Para magang pakiramdam niya ay siya'y iniwan at parang nalayo sa ating Panginoon. Subalit yung kanyang pag-asa hindi nawawala doon sa ating Panginoon at patuloy na siya'y nakikipag-usap. Alam po ninyo, sa buhay po natin, maraming mga karanasan tayo at tayo'y huwag matakot na lumapit sa Panginoon, na-express natin kung ano man yung ating damdamin. Sabi nga ay tayo makipag-usap sa Panginoon, tila baga ating kaibigan. At ang maganda sa Panginoon, hindi niya tinitingnan kung tama yung ating panalangin. Sapagkat sa totoo lang, ang wika ni Pablo, hindi tayo marunong manalangin kung ano ang marapat nating idalangin. Datapot ang banal na Espiritu ay namamagitan sa atin na kanyang dinadala sa Diyos kung ano yung totoong kailangan natin. So don't be afraid to express sa Panginoon kung ano man yung ating nararamdaman. Huwag tayong matakot na manalangin na baka hindi pakinggan ng Panginoon kasi hindi maganda yung aking panalangin. Alam ng Panginoon kung ano ang sadyang ating kinakailangan. Tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Tingnan pa natin sa 77:1 hanggang 4. Ang aking tinig ay papailang lang sa Diyos at ako'y dadaing ng malakas. Ang aking tinig ay papailang lang sa Diyos at papakinggan niya ako. Hinahanap ako ng Panginoon sa araw ng aking kaguluhan. Sa gabi, nakaunat ang aking kamay at hindi nangangalay. Ang kaluluwa ko'y tumatangging mabigyang kaaliwan. Naalaala ko ang Diyos at ako'y nababalisan. Nang ako'y nagdaramdam, ang diwa ko'y nanlulupaypay. Pinigilan mong magsara ang talukap ng aking mga mata. Ako'y totoong nagugulungan at hindi ako makapagsalita. Yan. So makita po ninyo, talagang may mga pagkakataon na tayo ay tila ba hindi pinabayaan. Tila man din hindi pinapakinggan ng Panginoon. Subalit sa panahon na tila man din hindi tayo pinapakinggan, huwag po tayong maghinawa, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos nakikinig po. Lamang, kagaya po na sinabi ko, hindi natin alam kung ano talaga yung dapat nating hingin. At hindi natin alam kung ano talaga yung totoong ating kinakailangan. At ang Diyos ng pag-ibig, alam niya kung ano talaga yung ating damdamin, alam niya talaga kung ano yung ating kailangan, at hindi niya ipinapahintulot na hindi tugunan ayon sa ating mga pangailangan, ayon sa ating kabutihan. Kaya kapag minsan, ang feeling natin parang hindi tayo pinapakinggan. Subalit ang totoo, mga minamahal, mahal na mahal tayo ng Diyos, nakikinig siya, maaaring tinugunan niya yung ating panalangin, hindi lang natin nakikita kung paanong tinugon ng Panginoon ito. Hindi natin naunawa. Kalagaya po, inuulit ko, nabanggit ko na ito minsan, si Moses, nung siya ay nananalangin, na siya ay makapasok sa Kanaan. Ang sabi ng Panginoon, hindi na, mamamatay ka na, umakyat ka sa bundok, papakita ko sa iyo, subalit hindi ka papasok doon. Para bagang hindi pinakinggan si Moses. 3 beses na kanyang inulit, sabi ng Panginoon, tama na, ayoko na. Umakyat ka na. Subalit alam po ninyo, nung si Kristo ay manaog rito sa lupa, ay ipinakita na si Moses, dinala na pala ng Diyos sa langit. Sa halip na siya ay dalahin doon sa Kanaan, dinala siya sa langit na bayan. Kaya, mga minamahal, may mga pagkakataon na tila ba hindi tayo pinakinggan, pero ang totoo, pinakinggan tayo ng Diyos at ang ibinigay sa atin higit sa ating hinihiling. Hindi lang po natin nakikita, hindi natin napapag-unawa. Okay po, at ngayon po sa pangatlo nating tanong, ano-anong uri ng mga awit ang ating nasusumpungan sa aklat ng mga awit? Yan. Kapag ating po pinag-aralan itong aklat ng awit, ay makikita natin na andyan yung mga pananalangin ng pagtangis. Mayroon din namang mga patungkol sa mga pagpapasalamat, mga mayamang biyaya ng Diyos, yung mga pagtangis, mga karunungan,
at iba't ibang mga alalahanin. Yan po ang nilalaman ng aklat ng awit. So kapag tinignan po natin ang aklat ng awit, dito po ay makikita natin ang mga karanasan ng mga banal na iniibig ng Diyos na kanilang naranasan upang ipakilala sa atin na itong katulad ng karanasan nating nararanasan ngayon, dinaanan na nung mga nauna pang lingkod ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Pedro, huwag kayong manggilalas na parang may nangyari sa inyong kakaiba sapagkat ito dinaanan na rin ng ating mga ninuno. So, kagaya po ng sinabi ko at muling ulitin ko, sa buhay po natin bilang Kristiyano, mayroon tayong iba't ibang mga karanasang mararanasan, subalit pakatatandaan lang po natin, ang Diyos nagmamahal sa atin. Yun ang dahilan kung bakit mayroong Pasko. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, sa ating lahat, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam po ninyo, mahirap ding unawain ito na kung paano bugtong na anak ipagkakalo, kung paano ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa magkakatawag-tawa, tatanggapin na siya ay parusahan, siya ay pahirapan at siya ay mamatay. Subalit ang lahat ay naghahayag na tayo'y mahal na mahal na mahal ng Diyos, na marapat po natin siyang pagtiwalaan anumang kalagayan natin sa buhay, anumang maging karanasan natin, anumang isukli sa ating kabutihan, tayo'y manatiling matatag at huwag maghinawa sa paggawa ng mabuti, kagaya ng sinabi ni Pablo, sapagkat darating ang araw, tayo ay tatanggap ng kagantihan sa lahat ng ating ginawa. Kaya mga minamahal, sa buhay po natin, sa sanlibutan ito, maraming mga pagsubok, lalo na sa huling kapanahonan ito. Subalit isang bagay ang matitiyak natin, ang Diyos kakampi mo, kakampi ko, kakampi nating lahat. Hindi tayo niya kailanman pababayaan, hindi niya tayo kailanman iiwanan. At sa atin naman po, pang-apat na tanong, ano naman ang itinuturo sa atin ni Kristo patungkol sa aklat ng mga awit sa kanyang paghalaw ng talata mula sa awit? Yan, tingnan po natin sa Lucas 20:42 at 43. Gayong si David mismo ang nagsasabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa akin, Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Yan, maliwanag po ang sinasabi na hinalaw ng ating Panginoon yung sinulat ni David na ang wika sang-ayon sa sinasabi ng Espiritu. Ibig sabihin, ito pong mga awit ay mga awit na nagmumula sa puso ng tao patungkol sa Diyos o pagpapasalamat sa Diyos, pagpuri sa Diyos, pananalangin sa Diyos, subalit ito ay inspired by God. Inspired by the Holy Spirit. Kaya ito po ay magagamit natin na nakagabay. Kagaya ng sinabi ng Pablo, ito ay magagamit natin sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, sa ikatututo. Kaya tayo'y maraming matututunan sa aklat na ito ng mga awit kung papaano ang isang lingkod ng Diyos sa kabila ng lahat ng pangyayari na kanyang mararanasan ay nariyan palagi ang Diyos at naghihintay na tayo'y lumapit sa Kanya na may pag-ibig, pagtitiwala na siya ay ating Diyos at maaari nating sabihin lahat ng ating damdamin, maging kung yan man ay galit, sabihin natin sa Panginoon, nauunawaan po ng Panginoon. At ang maganda, tayo'y tinutugon ng Panginoon, hindi ayon sa ating damdamin, kundi ayon sa kabubuti natin. Okay po, at dito na po tayo sa ating huling katanungan. Paano ipinakikilala ang Diyos sa buhay ng mga awit? Yan. Titingnan po natin ngayon sa mga awit, 16:8, ano ang sinasabi? Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Yan. Ang Panginoon daw po ay ano?
parating nariyan sa ating piling, nasa ating kanan. Hindi tayo niya pinababayaan. Sa 44:8, ano naman sabi? Sa pamamagitan ng Diyos ay patuloy kaming nagmamalaki at sa iyong pangalan magpakailanman ay magpapasalamat kami. Yan. So, sa kabila ng kanilang mga karanasan, sabi niya, ako'y ipagmamalaki ko pa rin ang Diyos sapagkat tayo ay hindi niya pinababayaan. Tingnan po natin sa 46:1, ano ang sabi? Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Yan, makita po ninyo, siya ay handang saklolo sa ating mga kabagabagan. So, ulitin ko po, ang kanya pong tugon ay hindi ayon sa ating hiling, kundi sang-ayon sa ating pangangailangan. Tingnan pa natin sa 47:1 at 7. Ipalakpak ang inyong mga kamay, kayong lahat sa mga bayan. Sumigaw kayo sa Diyos ng malakas na tinig ng kagalakan. Sapagkat ang Diyos ang hari ng buong lupa, magsiawit kayo ng mga papuri may awit. So, mga minamahal, pakatatanda natin, hindi tayo kailanman iiwanan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. At titiyakin niya na ang kanyang ibibigay sa atin ay yung magdadalisay ng ating karakter sapagkat ang higit sa lahat yung ating karakter upang tayo ay maging handa na dalahin sa kanyang banal na kaharian. Kaya nga sabi ni Pedro, ilagak ninyo ang lahat ng inyong kabalisahan sa Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. At ang wika niya, kung ang lahat ng itong mga pagsubok ay matapos na at tayo'y lumabas na dalisay, wala tayong ikahiya sa pagpapakita ng Panginoon. Sapagkat tayo, ikagagalak ng Panginoon, sabihin, ito ang sinisinta kong anak, kaya't siya ay kabahagi ng aking kaharian. So mga minamahal, pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon, huwag mawala ang awit sa ating mga puso sa kabila ng ating mga karanasang hindi maganda. Sa aklat ko ng awit, andyan ang iba't ibang karanasan na halos hindi mo matanggap. Datapwat, tinatanggap na maluwang ng mga lingkod ng Diyos sapagkat alam nila, ang Diyos ay pag-ibig. At yan po, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito at iiwan po namin sa inyo ang mga summary nito ng ating pinag-aralan. Number 1, ang ating puso ay dapat puno ng awit ng papuri, pasasalamat sa Diyos dahil siya ay laging tapat at di nagpapabaya. Pangalawa, sa buhay nating pakikipaglaban sa kasamaan, minsan ay nadarama natin tayo ay tila pinababayaan, subalit panatilihin ang pananampalataya, umawit ng papuring lagi. Number 3, tulad ng sinabi ni Ellen G. White, we have nothing to fear unless we forget how God has led us in the past. Kaya mahalagang maitala sa awit ang ating mga karanasan. Pang-apat, ang aking mga awit ay nalikha sa isa sa ayon sa pamamagitan ng Espiritu at dapat magturo sa atin kung paano dapat kaganda ang ating pagsamba. At panglima, ang mga awit ay aklat na nagtuturo sa atin na ang Diyos ay hindi malayo sa atin. So mga minamahal, napakahalaga po na pakatatanda natin, tayo hindi pinababayaan ng Diyos. Magpasalamat tayo lagi sa Kanya. At sa ating pagsamba, gawin nating maayos ang ating pagsamba. Sapagkat ang Diyos nalulugod kapag kayong ating pagsamba ay talagang mayroong kaayusan. Huwag po tayong matakot na yung isinusulat natin yung ating panalangin pagkatapos babasahin, maaari po yun. Sapagkat natuto ang Panginoon kapag ang ating panalangin ay maayos, kagaya ng ginawa ng mga awit. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sa iyong dakilang pag-ibig at sa assurance na ipinagkakaloob mo sa amin na kailanman hindi mo kami pababayaan, na kailanman hindi mo kami pagkukulangin, bagkus pupunuin mo kami ng aming mga pangangailangan upang kami ay mahanda para sa iyong kaharian. Salamat sapagkat kahit ang mga masamang nangyayari sa aming buhay ay ginagawa mong gumawa sa ikabubuti
ng nagsisiibig sa iyo upang kami ay maging handang humarap sa iyong banal na kaharian. Ipagpatawad po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkamali, na kapag kami nagtatampo sa iyo ang banal. Subalit sa kabila nawa ng aming pagtatampo, Panginoon, tulungan kami na muwag mawala ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo at magalak na kami patuloy na magsaksi sa iyong katuwiran at kabutihan, alang-alang po sa ikaluluwalhati ng pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod na linggo, sama-sama muli tayo mag-aaral ng mga awit.